Ng umaga po sa lahat. Shalom, shalom, shalom. Ito po ay pagbati ng kapayapaan, kagalakan, pag-ibig, lahat ng fruit of the Spirit, lahat ng mabubuting bagay na dahilan kung bakit namatay si Jesus sa krus ay pinagkaloob niya sa atin. Kaya ngayon ay inaalala po natin ang kamatayan ng Panginoong Jesus. Ito po ang tinatawag natin Semana Santa. Di po ba? At ngayon ay Wednesday na. Miyerkules Santo na. Yun ang tawag sa atin. Di po ba? At nagagalak po tayo na kahit na lockdown tayo dito sa ating lugar, dito sa Laguna, sa Calamba, ay naririto pa rin ang online classes natin at tayo po ay nagpapatuloy na ipahayag ang salita ng Diyos. Kaya ang pag-ibig, ang kagalakan, ang kapayapaan ay sumaating lahat sa umagang ito. Because this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Tayo ay magsasaya sapagkat ang araw na ito ay ginawa ng Diyos. Hindi para malungkot, hindi para magmukmok, hindi para ma-depress, kundi magsaya sapagkat siya ay buhay. Inaalala lang natin ang kanyang kamatayan, pero minsan lang siyang namatay. Hindi taon-taon namamatay ang Panginoon. At hindi rin taon-taon ay pinanganganak. Minsan lang siyang ipinanganak, minsan lang din siyang namatay, at siya nabuhay na mag-uli upang hindi na mamatay magpakailan-kailanman. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. At tayo po ay naririto para muli ay mag-aral ng salita ng Diyos. Ang ating pong title sa ating pag-aaralan ngayon ay Lost and Found. Lost and Found. Kahit saan lugar, sa school, sa office, sa post office, kung saan man, ay meron tayong makikita ang lugar kung saan nakalagay lost and found. Ano po? Halimbawa, nakaiwan ka ng panyo, nakaiwan ka ng ballpen, nakaiwan ka ng kung ano man ang naiwan mo. Dahil tayo ay makakalimutin na. Diba? Tayo pag tumatanda ay nakakalimot na. Kaya meron pong portion sa isang lugar, sa isang gusali na nakalagay lost and found. At ito po ang ating kaaralan ngayong umaga. At ang ating text po ay Luke 19:10. Nakalagay po doon, "For the Son of Man has come to seek and to save the lost." Okay. Ito po ang ating pag-aaralan ngayon sapagkat inaalala po natin ano ba ang dahilan kung bakit pumarito si Jesus sa lupa. At ito po ang ating tema, di po ba? Jesus came to seek and to save the lost. Ngayon, salamat sa Panginoon na tayo po ay natagpuan ng Panginoon. Bakit? Kasi naghanap siya. At iniwan niya ang langit. Iniwan niya ang kalwalhatian ng langit, iniwan niya ang Ama, at siya ay pumarito sa mundo bilang isang tao. Isang alipin, ang sabi sa ibang salin. Pagkat siya ay naparito upang iligtas ang nawala. Kaya, lagi ko pong tinatanong noon, kapag ka ba ikaw ay nag-iisang tao sa mundo at nagkasala ka, bababa pa kaya si Jesus para mamatay para sa iyo, para iligtas ka? At marami pong mga iba't ibang sagot ang natanggap ko. At makikita po natin sa kanilang mga sagot kung ano ang pagkakilala nila sa sarili nila at ano pagkakilala nila sa Diyos. Napakahalaga po nito. Who is Christ to you? And who are you in Christ? Sino ba si Jesus sa buhay mo? At sino ka ba kay Kristo?
Yun po ang makikita natin sa mga kasagutan na natanggap ko mula sa mga estudyanteng tinanong ko. Kaya sabi nung isa, ay hindi na siguro bababa si Jesus kasi nag-iisa naman ako. At sino naman ako para pag-aksayahan niya ng panahon, nag-iisa naman ako. At ako naman ay talaga makasalanan. Ako naman ay hamak na ganito lang. Sino naman ako para pansinin ng Diyos? Sino naman ako para pahalagahan ng Diyos? Kaya ito po ang ating makikita. Hindi nila kilala si Kristo. Hindi nila alam kung gaano kalaki at kadakila ang pag-ibig ni Kristo sa sanlibutan. Ito po ang nakalagay sa John 3:16, di po ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. For God so loved that He gave. Pagkat kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ibig sabihin, itong mundong ito ay kasama ka doon. Hindi siya namatay para sa mundong walang laman. Ang mundong tinutukoy dito ay tayo. Tayong nakatira sa mundo. Tayo ang mahal ng Diyos. Kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Kaya lagi kong naririnig, pagka binabasa nyo yung John 3:16, insert nyo yung pangalan nyo. For God so loved Sylvia that He gave His only begotten Son. That if Sylvia would believe in Him, she would not perish, but will have eternal life. Ibig sabihin, personally, namatay si Kristo para sa iyo. Hindi siya namatay siya para sa lahat. Pero kilala ka niya personally. Alam niya ang ugali mo. Alam niya kung anong pagkatao mo. Alam niya ang lahat-lahat ng detalye sa buhay mo. Alam niya lahat ng ginawa mong kasalanan. And yet, He still loves you. Yun po ang napaka-gandang katotohanan na makikita natin na ang Diyos ay nagmahal sa atin. Lagi natin makikita yon, sinasabi, God loves you with an everlasting love. Kung sinabing everlasting, hindi natatapos. Diba? Hindi kumukupas. Hindi nagbabago. Kung merong umibig sa iyo noon na ngayon ay hindi na, yun ay sapagkat ang pag-ibig niya ay nagbabago, kumukupas sa pagdaan ng panahon. Pero ang Diyos natin kung magmahal, hindi nagbabago. Biruin nyo yun. Kung tayo ay magmamahal sa isang tao, nakakalimutan naman tayo after na naging losyang na tayo, naging pangit na tayo, di ba? Tumaba na tayo. Nakakalungkot. Pero salamat sa Diyos, may nagmahal sa atin na kahit na ano ang mangyari, mananatili sa iyo. Purihin ng Diyos. Let us celebrate the love of God for us, for me, for you, for all of us. At basahin pa natin ang Luke 15:1-7. Luke 15:1-7. Luke 15:1-7. Ito po nakasulat, Luke 15:1-7. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan ang mga Parseyo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang kaligahagan ito. Kung sino man sa inyo ay may 100 tupa at nawala ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 at sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan?
Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, "Makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan, kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi." Okay. Ito po ang kasagutan doon sa tanong ko. Kung ikaw ay nag-iisang tao sa mundo at ikaw ay nagkasala, bababa pa ba si Jesus para mamatay para sa iyo? At yun po, ayon sa talinhaga na sinabi dito sa Luke 15, 1-7, meron siyang 100 sheep, 100 na tupa. Tapos, nung binibilang niya, alam niyo ang mga pastor, bago dalhin, bago niya iwan ang mga tupa niya doon sa kulungan, di ba? Dinadala niya sa kulungan pagkagabi na. Pagkaaraw ay inilalabas niya para manginain at pagkagabi na ay isa-safety niya yung mga tupa niya sa isang kulungan. At nung bilangin niya, teka, parang kulang ng isa. Binilang niya ulit, kulang talaga ng isa. At nung malaman niyang merong isa kulang doon sa 100 na tupa niya, anong ginawa niya? Iniwan niya yung 99 na safe na naroroon na sa kulungan. At hinanap niya yung isang nawawala. Salamat sa Diyos sapagkat hanggat merong nawawala, talagang hinahanap ng Panginoon. Salamat sa Diyos, hinanap ka. Hinanap ako. Hinanap tayong lahat. At tayo ay dinala sa safe na lugar kung saan tayo ay maiingatan mula sa mga mapamuksa, mapanila na mga oso at mga leon na tayo ay sisilain. Sapagkat ang Diyos ay napakabuting pastor. Itong sabi, I am the good shepherd. Siya ang mabuting pastor. Kaya, tingnan natin sa kalagayan ng isang tao, kalagayan ng isang magulang. Kung 10 ang anak niya, tapos ang siyam ay naroroon na, tapos ay sasabihin, ay, kulang pa ng isa, hayaan mo na siya. Total, yung siyam naman naririto na sa akin, mas marami itong narito sa akin, hayaan mo na siyang mapahamak. Hindi po ganon. Hindi makakatulog ang ina hanggat ang isang anak ay wala pa at hindi pa kasama doon sa bahay niya. Kaya ganon din po, higit pa roon ang puso ng Panginoon. Hanggat merong nawawalang tupa, ay hahanapin niya. Kaya, salamat sa Diyos na tayo po ay hinanap ng Panginoon. Saan ka naroroon? Nasa bingit ka na ba ng kamatayan? Ikaw ba'y may sakit? Ikaw ba ay drug addict? Ikaw ba ay parang nakakapit na lang sa isang maliit na puno at babagsak ka na sa bangin? Marami pong pagkakataon na ganon ang nangyari sa atin. Kaya tayo ay nakakilala sa Diyos. Kung walang mahirap na sitwasyon na kinasadlakan natin noon, baka hanggang ngayon hindi pa tayo naligtas. Baka hanggang ngayon nagliliwaliw pa tayo sa mundo o baka patay na tayo. Kaya purihin ng Diyos na ang ating Panginoong Jesus, ang ating mabuting pastor. Hindi siya napapagod hanggat hindi niya nakikita yung nawawalang tupa. Kaya meron tayong kantang Tupang Ligaw. Di po ba? Tupang ligaw. Naligaw.
Alam nyo kasi ang mga tupa, kapag ka nanginginain, ay nakayuko. Nakayuko lang. Diba? Nakayuko lang. Kain na kain. Kain na kain. Ang pastol ang nakatingin sa paligid. Siya ang mata ng mga tupa. Kaya kung minsan masyadong engross sa pagkain ng damo yung mga tupa, nahihiwalay na sila sa kawan. At alam nyo po, pagka tayo ay nahiwalay, merong mga oso, may mga leon, may mga maninila na naririyan, di po ba? At inaabangan nila, kailangan nilang makakain. At itong mga tupa, ang gusto nilang kainin. Pero hanggat naroroon ang pastol at nagbabantay, hindi sila makaporma. Di po ba? At pagka nasa kawan ka sa marami, hindi sila makaatake. Pero kapag ka merong isang nahihiwalay, meron mga Kristiyano na ayaw makipag-fellowship. Laging gusto nag-iisa. Pagka may problema, gusto nag-iisa. Naglulunoy sa problema. Ayaw sabihin sa mga kapatiran. Ayaw humingi ng panalangin. Sinosolo lahat ang problema. At pagka ganun ang nangyayari, kagaya ng tupa, nahihiwalay sila. Diba? Sa kawan. Sa marami. At doon sila inaatake ng mga lobo at mga leon, mga maninila. Bakit? Nag-iisa na sila eh. Nagsosolo. Kaya wala nang reinforcement. Walang tutulong sa kanya. Kaya huwag nyo pong ugaliin na pagka kayo may problema, ay solohin nyo. Sabihin nyo sa pastor nyo kung meron kayong problema. Sabihin nyo sa mga kapatiran, humingi kayo ng prayer para sa inyong mga problema. Sapagkat merong reinforcement, di ba? Mas maganda. 2 are better than 1, ang sabi. And if 2 agree, pagka nagkasundo kayo doon sa hinihingi nyo, di ba? There is power in corporate prayer. There is power in corporate prayer. Hindi ibig sabihin pag nag-iisa ka, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Pakikinggan ka. Pero mas maganda. Kumbaga sa nagbubuhat ng bahay, bayanihan. Diba? Pag ikaw lang ang bubuhat, mabibigatan ka. Pero pagka marami ang bubuhat, ay magagaanan ka. At kayong lahat ay magkakatulong-tulong para mabuhat ang isang mabigat na bagay. Ganun po. Christianity is a relationship. Christianity is a relationship. Relationship with God and relationship with others. Kaya meron tayong mga brothers and sisters in Christ. Pagkat sa panahon ng mga problema, matatakbuhan din natin sila. At ngayon ay napakabilis ng communication, di po ba? Isang text lang, isang chat lang, ay naroon na agad. At meron nang nagra-rally behind para ipanalangin ka. Purihin ng Diyos. Kaya, salamat sa Panginoon dito sa Luke chapter 15 ay makikita natin, di ba? Nagkakatuwaan daw ang mga anghel sa langit kapag ka merong isang nagsisisi. Nagsisisi ng kasalanan, tumatalikod sa kasalanan. Salamat sa Diyos. Ngayon po ay si Jesus ang sabi, naparito panghanapin at iligtas ang nawala. Ginawa na niyang minsan yan. Pero pagkatapos nun, tayo na ang maghahanap. Tayo na ang maghahanap sa mga naliligaw. Pagkat inutusan tayo, di ba? We are under orders by the Most High God. Sabi, go ye into all the world. Ang buong mundo, di ba? And preach the gospel to every creature. Every creature. Ibig sabihin, bawat isa. Pagkat hindi niya nais
na ang sino man ay mapahamak. Yan po ang nakalagay, di ba? 2 Peter 3:9. Kaya dito makikita natin kahit isa ayaw ng Diyos na mapahamak. Kahit isa ayaw ng Diyos na mapunta sa impyerno. Kaya nga siya bumaba sa lupa para mamatay. Para lahat ng tao ay kumilala sa Kanya, tumanggap sa Kanya upang hindi sila mapahamak sa impyerno. Ano ang sabi sa 2 Peter 3:9? 2 Peter 3:9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Okay. Sabi sa King James, 2 Peter 3:9, God is not willing. It is not His will that anyone should perish. God is not willing that any should perish, but all should come to repentance. All. Diba? Lagi ngayon, trending yung salitang yan, sana all. Totoo yun. Sana all maligtas. Pagkat yun ang nais ng Diyos, kaya nga siya bumaba sa lupa. Iniwan ang kaluwalhatian ng langit para mamatay para sa lahat. Kaya anyone can be saved. Kaya lang, at yung iba hindi naliligtas. Kasi sila ang ayaw. Diba? Choice mo yun. Choice ng tao yun. Lagi ko sinasabi, your choice is your destiny. Pag pinili mo na magsisi ng kasalanan, tanggapin si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, maliligtas ka. Pero kung pinili mo na itakwil siya, hindi mo kilanlin, ay hindi, kaya ko iligtas ng sarili ko sa pamagitan ng mabubuti kong gawa. Mas marami naman sigurong mabubuti kong gawa kaysa sa masasama. At ako ay maliligtas din. Wala pong ganyang sinasabi sa banal na kasulatan. Ang tanging tagapagligtas ay ang Panginoong Hesus lang. Diba? John 14:6, ang sabi, I am the way, sabi ni Jesus, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Ang sabi ng Panginoon, walang daan. Patungo sa langit, ako lang. Ako lang ang katotohanan. At ako lang ang buhay. Kaya kailan dumaan ka sa akin bago ka makarating sa Ama, bago ka makarating sa langit. Kaya yan po ang ating inaalala ngayon. Anong ginawa ni Jesus para sa iyo? Ano ang pagkakilala mo sa Diyos? Kaya yung iba na nagsabing, siguro, pagka ako lang ang tao sa mundo at nagkasala ko, hindi na siguro ako para iligtas pa ng Diyos at mamatay pa si Kristo. Total, nag-iisa naman ako. Okay. Kinakailangan maunawaan natin yun. That one sheep is very important to God. That one sheep. Yang iisang yan, napakahalaga sa Diyos. At kung ikaw yun, mahalaga ka sa Panginoon. Kung ikaw ay nag-iisip, sasabihin mo, total, makasalanan naman ako, karapat-dapat lang ako sa impyerno. Kaya hindi na ako kailangang iligtas ng Panginoon. Nakahanda naman ako na sa impyerno ako mapunta. Marami pong nagsasabi ng ganyan. Pero kahit na tinalikuran siya, kahit ayaw siyang tanggapin, kahit na tinanggihan siya, pati mga Israelita, di ba? Ang sabi, He came unto His own, and His own received Him not. Sino yung pumunta siya sa sariling kanya, pero yung sariling kanya ay tinanggihan siya? Ang Israel, ito yung bayan ng Diyos. Doon galing si Jesus, Hudyo siya. Pero yung sarili niyang mga kababayan, hindi siya tinanggap. Pero, nagalit ba si Jesus? Nagtampo ba si Jesus? At sinabi, bahala na nga kayo sa buhay niyo. Ayaw niyo akong tanggapin. Hindi. Ang Diyos hanggang sa ngayon
ang puso niya ay para sa mga nawawala, naliligaw. Kaya, ano ngayon na dapat natin gawin? Tayo ngayon ang inutusan ng Diyos. Diba? Ang Great Commission, go into all the world. Humayo kayo sa buong sanlibutan. Pangaral niyo ebanghelyo sa lahat ng kinapat. Ang sino mang manampalataya ay maliligtas. Okay. Kaya, ito ngayon ang trabaho natin. Nagawa na niya yung bahagi niya. Walang makagagawa ng bahagi ni Kristo yung mamatay sa krus at matigis sa kanyang dugo para sa lahat ng makasalanan. Kahit na ngayon ang ating mga kababayan ay ginagawa ito, nagpapapako sa krus. Ni hindi kayang i-absuelto nung pagpapapako mo sa krus ang sarili mong kasalanan. Si Jesus lang ang pwedeng gumawa nun. Kaya tayo dinuduplicate natin yun, pero walang mangyayari dun. Kahit na hampas-hampasin mo yung katawan mo, saktan mo yung sarili mo, yung kagaya ng ginagawa ng mga taong pagpipinitensya, hindi makakabawas ng kasalanan mo yun. Ang kailangan, tanggapin mo na kung ano yung ginawa ni Jesus sa krus. The finished work of Christ. It is finished. Ang sabi, naganap na, tapos na. Naganap na ni Jesus ang buong plano ng kaligtasan para sa buong sangkatauhan. At hindi na kayang i-duplicate pa yun ng kahit sino. Kaya, magising na tayo sa katotohanan, ating mga kababayan, na hanggang sa ngayon ay gano'n ang ginagawa. Ngayon, ano ang dapat natin gawin? Ipakilala na si Kristo sa iba. Sabihin na sa mga tao kung ano ang ginawa ni Jesus para sa kanila. Ngayon, kung ayaw. Diba? Kung ayaw. Sasabihin natin, ayaw mo, diwag. Mapahama ka sa impyerno. Diba? Kung minsan, madali tayong matisod. Madali tayong ma-discourage. Madali tayong maasar. Kagaya nung isang kinakausap ko, ni-ebanghelyohan ko. Sabi niya, alam mo, hindi ako naniniwala sa langit at sa impyerno. Ang langit at impyerno naririto na sa lupa. Pag mayaman ka, langit na dito. Pagka mahirap ka, impyerno na rito. Hindi siya naniniwala sa literal hell or physical hell. Kaya, sa mga ganong pagkakataon, di ba? Hindi pa na naniniwala, di wag. Parang ganon. Ngayon, ano ang kailangan natin gawin? Ano ang kailangan natin gawin? Hindi nais ng Diyos na mapahamak yung taong yun. Ano ang pinagagawa ng Diyos sa atin? Manalangin, mag-ayuno para sa kanyang kaluluwa at sharean mo siya ng Word of God. Para tayong si Virgin Mary. Diba? Si Virgin Mary, pinaglihin niya si Jesus ang tagapagligtas. Kaya ano nangyari sa kanya? Nagdalang tao siya sa pamagitan ng banal na espiritu. At pagka naglilihi ang isang babae, nasusuka, di ba? Nahihilo. Masakit ang puson o anuman. At nagkikrave ng pagkain, di ba? Yung mga ganon. Ganon din po tayo. Kinakailangan ipaglihin natin ang isang kaluluwa. Ipaglihin natin, ipanalangin natin, ipag-ayuno natin. Kinakailangan sapagkat sa takdang panahon. Tingnan nyo, ang bata lumalabas, ika 9 months, di ba? Sa takdang panahon. Merong katakdaan panahon. Maliligtas din yung pinagpe-pray mo kasi nagbabayad ka ng halaga. Kinakailangan maisilang mo sa kaharian ng Diyos yung taong yon na ipinapanalangin mo na gusto mong maligtas. Yun po ang kailangan. Meron kang anak na hindi paligtas, may tatay ka hindi paligtas, meron kang mga kamag-anak, mga friends, mga kapitbahay, ipaglihim mo. Ibig sabihin, ipanalangin mo. Bayaran mo ng halaga.
Mag-ayuno ka. Ipag-pray mo siya. Sapagkat darating ang pagkakataon, ang Diyos ay sasagot. Kinakailangan po ang cooperation natin. Si Jesus, nung naririto, nangaral siya. Pero ngayon, tayo na ang dapat mangaral ng Ebanghelyo. Tayo na ang inutusan ng Diyos. Kaya, meron po akong kasama dito na nakapagpatotoo siya sa akin na siya ay merong mga difficult people. Alam nyo yon? Mga mahihirap na taong maibanghelyohan. Hindi naniniwala sa langit, hindi naniniwala sa impyerno, hindi naniniwala sa Diyos, di ba? Tayo kasi, pag hindi ako naniniwala sa, hindi pa naniniwala sa Diyos, tigil na tayo. Ayaw na nating ipagpatuloy. Pero ito po ay very persistent siya. Pakinggan po natin ang kanyang patotoo, si Brother Jay. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Totoo po nung sinabi ni Pastora na meron akong mga na Bible study, mga na-invite, mga nadala sa Panginoon na talagang napakatigas ng puso. Hindi lang ng ulo eh. Kahit yung puso, matigas yung puso nila. Ayaw maniwala na meron Diyos, ayaw maniwala na may langit, ayaw maniwala na may impyerno. Kasi nung time na yun, andun ako sa Pampanga, 14 years old ako, nag-start ako mag-ministry sa Panginoon. Tapos, nung 15 na ako, meron akong na-invite meron akong na Bible study na pamilya. Tapos, nung nag-share na ako ng Word of God, tapos mga ilang linggo, umayaw sila. Sabi nila, hindi raw sila naniniwala sa mga pinagkasabi ko, hindi sila naniniwala na kasi raw lahat daw ng sinasabi ko ay lahat yun ay kasinungalingan. So, ako, pagka uwi ko sa bahay, nag-pray ako. So, pinag-fasting ko na din. Tapos nun, mga ilang linggo, nagpunta sa akin yung nanay. Ang sabi, yung anak niya ay may sakit at humihingi ng panalangin. Sabi ko sa sarili ko, kala ko ba hindi naniniwala yun? So, ginawa ko, sumama na rin ako. So, araw ng Sabado yun. So, pumunta ako, hinahanap ko yung anak niya, nakabalot ng kumot. So, yung yung init ng katawan niya, tumatagos dun sa kumot. Kaya nung hinawakan ko siya, nag-pray agad ako sa Panginoon. Nung nag-pray ako sa Lord, nandun yung pananampalataya ko na sabi ko, Lord, ito na yon, mag-uumpisa na yung pagkapakilala mo sa kanila. So, nung after ko mag-pray, sabi ko dun sa magulang, sabi ko dun sa nanay, tita, pwede niyo pong paliguin yung anak ninyo sa araw ng bukas. Sabay-sabay po tayo mag-isimba. Ayun po yung first day nila na magsimba. At di po ako binigo ng Panginoon, hindi po kami binigo ng Panginoon na gumaling po yung anak niya. At ngayon po ay nagpapatuloy sila sa Panginoon. Yung anak niya ngayon na pinagaling ng Panginoon is tumutugtog na sa simbahan, nag-bass guitar na, minsan nag-lead guitar pa, tapos minsan nag-drum na rin siya. Tapos yung anak niyang panganay is naging pastora na. Glory to God. So ganun po yung pagkilos ng Panginoon. Tapos meron pa po dalawang attorney na hindi po kumikilala sa Diyos. Na hindi po naniniwala na may Diyos. Nabalitaan ko po yun, 15 years old lang din po ako nun. Nabalitaan ko sa mga tao na merong attorney na magkapatid na hindi naniniwala sa Diyos. So, nung nag-pray ako na sana maabot ng Panginoon yon, na makakilala sa Panginoon yung dalawang magkapatid na attorney. Tapos, napadaan ako doon sa kanila. May dala akong prutas, may dala akong apple, grapes, tsaka pongkan. So, inabot ko sa kanila. Sabi nila sa akin, para kanina yan, saan galing? Sabi nilang ganun. Sabi ko, pinapabigay po ng Panginoon. Tapos nagtataka sila, sino ka ba? Sabi nila. Ako po isang kabataan na lingkod ng Diyos. Naparito po ako para po
humingi ng basbas sa inyo na magkaroon tayo ng gawain dito sapagkat pinapapunta ako dito ng Panginoon. So, nung time na nag-uusap kami ganun, nagbigay sila ng schedule na, sige, next week, pwede kang bumalik dito at mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. And yun, nung pagkabalik ko, nag-share ako ng Word of God sa kanila. Tapos nun, tumagal yung Bible study namin na hindi ko alam, meron palang namumuong katanungan sa isip nila. Yung katanungan nila, bakit ako nag-share ng Word of God? Pangalawa, bakit sila binabahagi na ng salita ng Diyos? At pangatlo, totoo bang may Diyos? Ayun yung tanong nila, 3 katanungan. So, after ko magturo sa kanila, bigla nila akong kinausap. Sabi nilang ganun. Brother Jay, alam mo ba na habang nagtuturo ka, may tanong kami sa isip namin. At yung tanong na yon, inasagot mo. Siguro sinagot na rin ng Panginoon. Sabi nila. Yung tanong nila, bakit daw ako nag-share ng Word of God? Yung sabi ko, dahil mahal ako ng Panginoon. Pangalawang tanong, bakit ko raw sila binabahagi na ng salita ng Diyos? Nasagot ko din yung tanong na yon. Sabi ko sa kanila, mahal kayo ng Panginoon. At yung pangatlong tanong na, totoo bang may Diyos? Ito na yung sila mismo yung nakakita na nagpapakilala sa kanila ang Panginoon. Na sa bawat pag-aaral namin ay totoong nagpapakilala sa kanila ang Panginoon. At yung buhay nila ay pinagpapala ng Panginoon. So, nag-decide sila na sumama sa akin sa simbahan dun sa Pampanga. Sabi nila, sasama na kami na magsimba dahil totoong may Diyos. So, noon, mga ilang buwan, nagpabautismo sila sa tubig at na mga ilang taon, nabalitaan ko na lang na pastor na sila ngayon. Purihin ang Panginoon. Hindi natin kayang i-judge yung isang tao na hindi naniniwala sa Diyos. Hindi natin pwedeng ahusgahan yung mga maling pamumuhay ng tao, pero maniwala tayo kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Purihin ang Panginoon sa Diyos ng lahat ng kaluwalhatian. Yun lamang po. Hallelujah. Hindi natin kaya talagang husgahan tayo kasi kaya laging sinasabi sa atin, judge not, that ye be not judged. Kasi kung ano yung hatol na ginawa mo sa kapwa mo, ganun din ang hatol na ibibigay ng Diyos sa iyo. Kasi tayo, madali tayong maasar, madali tayong mapundi. Pagka ganyan na, lalo na yung mga pilosopo, di ba? Yung mga pilosopo, pagka pinolosopo ka na, naaasar ka na, ayaw mo nang ituloy. Pero, mahal ng Diyos yun. Mahal sila ng Diyos. Yun po ang katotohanan na hindi natin kayang pasubalian na kahit na gaano kasama ang tao, mahal na mahal sila ng Diyos. Mahal na mahal sila ng Diyos. Kaya tayo po ngayon, lockdown na naman, di ba? Ang ginigipit ay ang church. Kinakailangan walang mass gathering. Ay walang church. Pero, hindi pwede. Napatahimikin tayo. Bakit? Tayo ang dapat na nagsasalita ngayon. Hindi ang media. Sapagkat puro kasinungalingan na ang naririnig natin mula sa kanila. Puro takot ang inihahatid sa atin ng media. Pero ang salita ng Diyos, ang sabi, ay dapat ipangaral sa kapanahunan o di kapanahunan. Sinasabi niya, hindi panahon ngayon para bukas ang church. Hindi panahon ngayon para mag-ebanghelyo. Hindi po totoo yun. Sapagkat ang mandato, ang utos ng Diyos sa atin, preach the word in season and out of season. Kaya, hindi tayo tumitigil. Meron po kaming gawain. May gawain kami ng Biyernes, may gawain kami ng Linggo. At maraming tumatakot sa amin, di ba?
At ang marami natakot na talaga at hindi na sumimba dahil bawal. Okay? Pero, yun lahat ng mga malalakas ang loob ay nakakarating. Alam nyo, dalawa lang ang pwedeng pumuno sa puso natin. It's either fear or faith. Takot o pananampalataya. Pagka may takot ka, wala kang pananampalataya. Pagka may pananampalataya ka, wala kang takot. Siguro either or lang. O kaya naman, hindi naman sa completely wala tayong takot. Ako may takot ako. Dumarating sa akin yun na Panginoon, papaano kapag kami sinita, 2 beses na kami nasita dito, pero salamat sa Diyos na kami ay naabsuelto. Ibig sabihin, kahit na nung lockdown, kahit na noong bawal, kami ay nagpatuloy. Kasi, sabi ko, kung ang gobyerno ang nagbabawal niyan, at ang Diyos ay hindi pinagbabawal yan, sinong susundin natin? We would rather obey God than man. Kinakailangan, ganun na sinabi ng mga alagad, di ba? Sa mga communist countries, talagang pinagbabawal ang pangangaral ng salita ng Diyos. Pinagbabawal talaga ang pagka-gather together to worship God. Pero, ano ginagawa nila? Magawa sila ng paraan. Doon sila sa mga catacombs nagpupunta, sa mga libingan. Nagtatago sila sa mga authorities. Mairaos lang ang gawain ng Panginoon. Kahit na bawal, buhay ang kapalit. Meron talagang, yun yung nabasa ko sa isang libro, si Sergei Kordakov, sa isang communist country. Siya ay kasama sa mga pulis na talagang hinuhuli itong mga Kristiyano na nag-gather para sa Panginoon. Meron siyang nakita doon na kabataan na babae, 15, 16 years old. At sinasaktan nila, halos lumpuhin. At sabihin nila, magtatanda na yan. Hindi na uli yan, mag-gather para sumamba sa Diyos nila. Tapos, pagka meron na naman silang nabadlan, doon daw, ang mga Kristiyano daw ay magsasama-sama doon. Mag-worship daw sila sa Diyos nila. Ready na naman nila yun. At, makikita na naman niya, yung kabataang babae naroon na naman. Gugulpihin na naman nila. Halos pilayin na. Sabihin nila, wala na, hindi na uulit yung mga yan. Madadala na yan, magtatanda na yan. Pero kada meron silang re-raid din, yung kabataang babaeng yun naroon. Hanggang sa naintriga na siya. Nagtanong na siya, bakit? Anong meron ang Kristong ito na kaya nyo ipaglaban? Kaya nyong ibuwis ang buhay nyo para sa Kristong yan? At nagtanong siya doon sa kabataang babae. At sinabi ng kabataang babae na si Kristo ay Diyos. Siya'y namatay para sa lahat ng taong makasalanan. At sa madalit salita, na born again yun. Na born again siya. Kaya lang, yun pa rin ang trabaho niya. Kaya may mga pagkakataon na kapag ka nahuhuli ulit yung kabataang yun, sila sabi niya, balato nyo na sa akin yan. Huwag nyo na siyang saktan. Hanggang sa na-expose na rin siya na siya ay Kristiyano na. Alam nyo, kailangan din merong magbuwis ng buhay. Paano malalaman ng mga tao na tunay ang pinangangaral natin? Kung talagang si Kristo ay bumabago ng buhay. Kung talagang si Kristo ay pinaniniwalaan natin
na kahit mamatay tayo, muli tayong bubuhayin ng Diyos. Hindi tayo matatakot na ibuwis ang buhay natin. Kagaya ni Apostol Pablo. Sabi niya, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Para sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo. Ibig sabihin, pag hanggat buhay ako, maglilingkod ako kay Kristo. Hanggat buhay ako, ipangangaral ko ang salita ni Kristo. Kung ako'y mamatay, pakinabang na. Bakit? Pupunta na ako sa langit. Wala ng kamatayan. Diba? Purihin ng Diyos. Nais kong sabihin, mga minamahal, ngayong ganito ang kalagayan natin. Ngayon na natin dapat na ipakita kung sino tayo. Huwag na tayong magtago. Huwag nating hayaang ibilanggo ang salita ng Diyos. May bibig ka, may bibig ako, lahat tayo may bibig. At inutusan tayo ng Diyos na ipahayag ang kanyang mga salita. Kaya tayo, salamat sa Diyos, meron tayo mga online teaching na kahit na dito, alam nyo, kahit sa ibang bansa nakakarating. Ang nakakatuwa, kahit na ganyan na lockdown, ang mga internet ay nakatutulong para maihatid ang mabuting balita sa iba't ibang bansa. Purihin ng Diyos sapagkat ito ang pagkakataon na maipakita natin. Kailan tayo mangangaral? Pagka convenient lang? Pagkaayos ang lahat? Pag walang pag-uusig? Ganun ba sinabi ng Diyos? Sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng oras, kinakailangan ipangaral natin ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi bawat segundo may namamatay at mayroong napupunta sa impyerno. Pero kung tayo ang uutusan ng Panginoon na dalhin ang mabuting balita doon, natatandaan ko yun. Meron akong pinsan na mananahe, nakatira pa sila doon, umuupa sa Muñoz, sa San Andres Bukid noong araw, ay meron doong matandang lalaking pulubi na walang bahay at doon natutulog sa may tapat ng pintuan pintuan ng kanyang inuupahan. At siya naman ay tahi ng tahi. Isang araw, nagsalita ang Diyos sa kanya. At ang sabi sa kanya, sharean mo ang matandang lalaking yan. Sabihin mo sa kanya, mahal ko siya, namatay ako para sa kanya. At tanggapin niya ako bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. Nais ko siyang iligtas. Ganon, ang dumating sa isip niya. Kaya lang, marami siyang tahi, naging busy siya, nakalimutan niya. Hanggang sa kinabukasan, pagbukas niya nung pintuan niya, ay bumagsak yung matandang lalaki. Patay na. Doon lang niya naalala na pinasasabi pala sa kanya ng Diyos. Alam niyo yun, walang nagmalasakit doon sa matanda. Hindi ko alam kung meron pang kamag-anak yun. Pero dahil yung pinsang kong yun ay Kristiyano, sa kanya nagsalita ang Diyos na kailangan niyang bahaginan ng mabuting balita yung matanda. Sino ang nakaalala sa kanya? Ang Diyos. Pero kino-communicate sa atin ng mga Kristiyano para tayo ang magsalita. Alam nyo, yung pinsan ko yun, iyak ng iyak. Umagulbol siya sa iyak. Pagkat hindi niya alam, nakukunin na pala yung matanda.
Meron bang pagkakataon na sinasabihan kayo ng Diyos? Kino-convict kayo ng Panginoon? Hindi man audible voice, sa isip lang o kaya conviction ng Holy Spirit na pagka tinignan mo yung matandang yun o na yung taong yun ay merong conviction ng Holy Spirit na sinasabing bahaginan mo siya ng salita ng Diyos. Sabihin mo kung sino ako. Ako ang tagapagligtas. Ako ang manggagamot. Ako ang bumabago ng buhay. That one sheep. Isa lang yun. Isa lang yun. Pero nagmalasakit ang Diyos. At ganun po ang nangyari din sa akin. Doon sa sentro, sa headquarters sa Quezon City, meron po doon sa Zora Street, merong mga nakakabit na mga tinda-tindahan. At ginawa na rin nilang bahay. May tindahan silang maliit at doon na rin sila nakatira. Araw-araw dumadaan ako doon. Nakikita ko yung matandang yun. Matandang lalaki na payat na namumutla. Pero wala akong pakialam sa kanya. Hanggang sa nung makita ko siyang nakahiga, parang kinurot ang puso ko. Ano, merong nangyari sa puso ko. Nagkaroon ako ng kahabagan. Alam ko ang Holy Spirit ang naglalagay ng burden, naglalagay ng kahabagan, ng pag-ibig. Sa sarili natin, di natin kaya. Pero ang Holy Spirit, ikino-communicate niya ang puso ng Ama, ang puso ng Diyos, na mahal niya yung taong yun. Pero gagamitin tayo ng Diyos para sabihin sa Kanya ang pagmamahal ng Diyos. Kaya, isang araw ay merong gawain doon sa tapat. Sila Aling Inday, ang pangalan doon si Aling Inday. At merong gawain si Pastor Josiah Manzaredo dati doon. Pinagbilin sa akin, wala siya, alis siya, ako daw muna ang mag-take over. Ngayon, ang sabi ko kay Aling Inday, dahil sa taas sila naggagawain, Bible study, sabi ko, ibaba natin yung gawain dito tayo sa baba, sa tapat ng tindahan nyo. Sabi niya, ay, kasi ang daming tao dyan, magulo, yung ganon, maingay. Sabi niya, hindi, magdadala tayo ng microphone para maging malakas. Sabi ko, kahit na yung mga nagdadaan, maririnig nila. Yun ang sabi ko. At gano'n na nangyari. At habang ako ay nangangaral, at nung mag-altar call ako, alam nyo, yung matandang lalaki ay tumayo, nakinig. Nakatayo lang siya. Nakinig siya. At sinabi ko, mahal siya ng Panginoon, namatay si Jesus para sa kanya. At nais ng Panginoon na dalhin siya sa piling niya doon sa langit. At sabi ko, kung sino sa inyo, napapagal na kayo sa paggawa ng kasalanan, napapagal na kayo sa lahat ng mga suliranin, lahat ng mga kabagabagan sa buhay. Ang sabi ng Panginoon, halina kayong lahat na nakapapagal at nangabibigat ang lupa at kay aking pagpapahingahin. Nais ng Diyos pagpahingahin kayo. Ang inyong paggal na katawan, paggal na kaluluwa at paggal na espiritu. Lumapit kayo sa Panginoon. Tanggapin niyo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng inyong buhay. Lumapit yung matanda. Siya lang. Wala nang iba. Parang yung buong service na yon ay para lang sa kanya. At tinanggap niya si Kristo. Iyak siya ng iyak. Yung asawa niya ay nasa tabi. Hindi tumanggap yung asawa niya. Yung babae. Ang sabi niya sa akin, alam niyo, namatay ang nanay niyan, hindi yan umiyak. Pero yan, tingnan niyo, iyak ng iyak. Ibig sabihin talagang hinipo ng Diyos
ang puso niya. Hindi naman ibig sabihin pag hindi umiyak, hindi hinipo. Pero merong mga outward na mga expression, outward na actions na makikita sa atin na talagang kinilos ng Diyos ang puso natin. Salamat sa Diyos, sabi ko sa kanya, Tay, simba kayo sa linggo, sabi kong ganun. Sabi niya, naku, wala akong isusuot na damit, nakakahiya naman, ang mga tao dyan, magagara ang damit, nahihiya akong pumasok dyan, na ang damit ko ay ganito lang. Sabi ko, wala akong problema. Sabi kong ganon. Bibigyan ko kayo ng damit. Sabi kong ganon. Maya-maya lang ho, babalik ho ako. Sabi ko, at dadalang ko kayo ng damit. At pumunta ako sa loob ng church. Sinabi ko, baka meron kayong mga damit dyan na magaganda pa at pwede nating ipamigay. Mga polo, mga t-shirt, mga pantalon. At nakakuha ako. Marami ko nakuha. Tapos ay dinala ko sa kanya. Nakasimba siya siguro mga 1-2 linggo. Pagkatapos nun, namatay na siya. Alam niyo yun? Alam ng Diyos. Tayo hindi natin alam. Pero ang Diyos alam niya. At hindi niya nais. Ito ang lagi kong inuulit-ulit. He is not willing that any should perish. Hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak. Kahit sino ka pa, kahit napakalala ng iyong kasalanan, hindi niya nais na mapahamak ka at mapunta ka sa impyerno. Kaya nga siya namatay para ikaw ay iligtas. Kaya mga minamahal, itong pagkakataon na tayo ay magamit ng Diyos sa mga ganitong pagkakataon. Ang mga tao, kaya siguro ni-lockdown para hindi makagala. Diba? Hindi makapunta kung saan-saan nila gusto, sa mga beach. Pag Semana Santa kasi, hindi sa church nagpupunta ang marami, kundi sa mga beaches. Diba? Doon sa mga magagandang lugar kung saan makakapag-happy sila. Makakapag-enjoy sila, makapag-inuman sila, at kung ano-ano pa. Pero ngayon, kinakailangan maisip natin, bakit ba sineselebrate natin itong Semana Santa? Ano ba ang ginawa ni Jesus para sa akin? Namatay lang naman siya para sa iyo. Namatay siya para hindi ka mapunta sa impyerno. Namatay siya para gumaling ka sa iyong karamdaman. Namatay siya para mabago ang buhay mo, para magkaroon ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ito ang pagkakataon, sabi nung mga marami, magnilay-nilay tayo, mag-reflect tayo. Ano ba ang ginawa ni Jesus para sa akin? Gaano ba ako kamahal ng Diyos? Who is Christ to me? Yun ang tanong ni Jesus sa mga alagad niya. Ano ba sinasabi ng mga tao patungkol sa akin? Sabi ng mga alagad, sabi nila, kayo daw po si Jeremiah. Sabi po nila, kayo daw po isa sa mga propeta. Kayo, ano ang pagkakilala niyo sa akin? At ang sabi ni Pedro, Thou art the Christ, the Son of the living God. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. How well do you know God? How well do you know Jesus? Sino ba si Jesus sa iyo? Personally, sino ba si Jesus sa buhay mo? Kinakailangan matiyak mo kung sino siya sa buhay mo. Siya ba'y tagapagligtas mo? Siya ba'y manggagamot mo? Siya ba'y bumabago ng buhay mo? He is all that and more. So much more. Lahat kaya niyang gawin para sa iyo. Sapagkat walang imposible sa Kanya. Mga minamahal,
Niligtas tayo ng Panginoon. Para ano? Saan mo gagamitin ang buhay mo? Para ano iniligtas ka? Para i-enjoy lang yung kaligtasan na yan? At hindi makinabang ang iba? Iniligtas ka for a purpose. Ano ang sabi? You have not chosen me. John 15:16. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bear fruit. Humayo ka. Tatlong bagay. Humayo ka. Magbunga ka. At panatilihin mo ang bunga mo. Go, bear fruit, preserve the fruit. Kinakailangan, pag may nadala tayo sa Panginoon, alagaan natin sila. Kailangan ma-preserve siya. Huwag yung pagkatapos na tumanggap, iiwan mo na. Dito papasok ang follow-up. Dito papasok ang discipleship. At dalhin siya sa church para ma-nurture siya ng salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Tayo pong lahat ay inutusan, hindi lang ang mga apostol, hindi lang ang mga pastor, hindi lang ang mga prophets, hindi lang ang mga evangelists, teachers, ang inutusan ng Diyos na ipangaral ang salita niya. Lahat tayong sumampalataya sa Kanya, meron tayong responsibility. Meron tayong utos, mandate na ibinigay, iniwan ng Diyos sa atin. Ang sabi niya, umalis ang Panginoon, diba? Pero inilagak niya sa atin ang kanyang mga gifts, ang kanyang mga talento. At ang sabi niya, occupy till I come. Ipangalakal nyo yan hanggang sa ako'y bumalik. Ano ang ipapangalakal? Kung ano yung binigay sa iyong talento, kung ano yung binigay sa iyong abilities, kung ano yung binigay sa iyong gifts ng Panginoon, gamitin mo para sa Kanya. Yun po ang utos ng Diyos sa ating lahat. Kaya hindi tayo exempted. Kahit saan tayo naroroon, kailangan gawin natin yan. Sapagkat inutusan tayo ng Diyos. At darating siya, di ba? At maghahanap siya ng bunga. Merong accounting na magaganap. Merong reckoning na magaganap. Anong ginawa mo doon sa idiniposito ko sa iyo? Talento, kakayahan, at kaloob. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa pag-ibig niya sa atin at lagi nating alalahanin, mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya, mahalin din natin ang Diyos una sa lahat at ang ating kapwa. Paano natin mamahalin ang ating kapwa? Sharean mo ng salita ng Diyos para mapunta rin sila sa langit. Sabi, love your neighbor as yourself. Ikaw ayaw mo mapunta sa impyerno. Gusto mo sa langit. Kaya i-share mo rin sa kapatid mo yan. I-share mo rin yan sa ibang tao para hindi rin sila mapunta sa impyerno, kundi makapiling si Jesus sa langit magpakailan-kailan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Napakabuti po nyo, napakadakila po nyo. Salamat sa pag-ibig nyo. Salamat po, Panginoon, na kahit nag-iisa ako sa mundo, kung ako'y nagkasala, bababa pa rin po kayo para sa akin. Pagkat personal, Panginoon, ang pag-ibig niyo para sa bawat isa. Pagpalain niyo ang mensaheng ito sa puso ng bawat isa, Panginoon. At hayaan niyo, O Diyos, na makilos ang aming puso. Sidlan niyo po kami ng pasanin. Sidlan niyo po kami ng pag-ibig sa puso namin para i-share, Panginoon, sa iba. At sa panahon ito ng Semana Santa, mag-reflect kami kung gaano kayo kabuti, gaano kayo kadakila, at ang inyong pag-ibig na walang maliw at hindi magwawakas, mananatili magpakailanman. Salamat po sa pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po at
bukas po hanggang sa Biyernes ay magpapatuloy po ang ating live na pagtuturo.